Ayon sa National Security Council na mga bote na na-recover ng Philippine Navy mula sa mga sampan ng China na nag-ooperate malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay may bakas umano ng cyanide na kung saan nagtaas ng pangamba na sinadya ng mga Chinese ang paggamit ng mga ito upang patayin ang mga isda at sirain ang marine environment sa West Philippine Sea. Ipinahayag ng tagapagsalita ng National Security Council na kinompirma ng mga laboratory testing ng mga dilaw na bote na na-recover ng Philippine Navy mula sa mga Chinese sampans na nag-ooperate malapit sa BRP Sierra Madre ay nagpositibo sa presensya ng cyanide. Sinabi ng laboratory analysis na isinagawa ng Forensic and Scientific Research Service ng NBI ay kumpidensyal na nagpapatunay na mga dilaw na bote na na-recover mula sa mga sampan ay naglalaman ng cyanide, isang lubhang nakakalasong kemikal na kilalang nagdudulot ng severe at irreversible na pinsala sa mga tao at marine ecosystem. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na nakumpiska ng mga Filipino troops ang 10 bote ng cyanide mula sa mga sampan na inilunsad mula sa mga fishing vessel ng China noong nakaraang taon. Nakita din ng mga sundalo ang mga tripulante ng isa pang Chinese sampan na nagtapon ng lason malapit sa Ayungin Shoal. Ang sadyang paggamit ng cyanide ay nagdulot ng seryosong pangamba tungkol sa mga iligal at mapanirang gawain na nagdadala ng matinding banta sa mga tripulante ng Sierra Madre, marine environment ng West Philippine Sea at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Idinagdag niya na mga aksyong ito kung mapapatunayang sinadya ay bumubuo ng isang tahasang paglabag sa mga batas pangkalikasan ng Pilipinas, mga international na maritime norms at mga obligasyon ng mga estado sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na nais nilang bigyang diin ng paggamit ng cyanide sa Ayungin Shoal ay isang uri ng sabotahe na naglalayong patayin ang mga lokal na populasyon ng isda na nag-aalis sa mga tauhan ng hukbong dagat na isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain. Sinabi niya na kung ang bahura ay nagtamo ng matinding pinsala, hindi lamang ito banta sa stability ng BRP Sierra Madre, pinapayagan din ito ang Beijing na lumikha ng isang environmental crisis na maaari nitong isisi sa Pilipinas. Dati nang inakusahan ng China ang LS-57 ng pagdumi sa shoal sa pagsisikap na i-distract mula sa sarili nitong mga iligal na aktibidad. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas na kung saan ine-exercise ng bansa ang mga sovereign rights at jurisdiction nito. Ang operasyon ng mga Chinese vessel na nakikibahagi sa mga aktibidad na kinasasangkutan ng mga hazardous na mga substance sa lugar ay kapwa irresponsable at hindi katanggap-tanggap. Idinagdag niya na hindi kukonsintihin ng Pilipinas ang anumang hakbang na nagdadala ng panganib sa mga tauhan nito o marine environment, lumalabag sa mga sovereign rights o sumisira sa kapayapaan at estabilidad sa West Philippine Sea. Samantala, nagbigay umano ng ultimatum ang Foreign Minister ng China laban sa presensya ng mga barko ng US Navy sa South China Sea at sinabi na dapat na umanong umalis ang mga barko ng Amerika sa nasabing karagatan. Sinabi niya na wala umanong karapatan ang Estados Unidos na mag-deploy ng anumang naval o coast guard ship sa South China Sea dahil pagmamay-ari ng China ang nasabing karagatan. Dapat umanong humingi ng pahintulot ang US Navy sa Chinese government
bago sila makapasok sa karagatan ng China dahil nagdadala umano ng banta ang presensya ng US military sa kanilang mga isla sa South China Sea. Sinabi rin ng Chinese Foreign Minister na ipinagbabawal din umano ng kanilang bansa ang hindi otorisadong pangingisda sa South China Sea upang maprotektahan ang kanilang teritoryo laban sa ilegal na panghihimasok ng mga foreign vessel. Iniulat ito matapos ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo ay sumama sa iba pang mga Chinese vessel na kasalukuyang nagkukumpulan malapit sa mga pinag-aagawang lugar sa West Philippine Sea. Ayon sa isang US-based na national security expert na si Ray Powell, ang CCG-5901 na binansagang monster ship dahil sa laki nito ay sumama sa isa pang CCG vessel at patuloy umanong dumadami ang mga Chinese vessel malapit sa ayungin na kilala din sa International Maritime Map bilang Second Tama Shoal. Sinabi ni Powell na ginamit niya ang Automatic Identification System upang matukoy ang CCG Vessel 5901. Ang 12,000 toneladang barko ay armado umano ng mga machine gun at may malaking helicopter platform at hangar na pwedeng gamitin ng malalaking rotary wing aircraft. Ang Chinese Coast Guard Vessel 5901 ay doble ang laki kaysa sa Ticonderoga class guided missile cruiser ng US Navy at mas malaki rin kaysa sa Arleigh Burke class guided missile destroyer. Bago ito makita malapit sa Ayungin Shoal, ang China Coast Guard Vessel 5901 ay na-monitor sa North Natuna Sea ng Indonesia, isang marginal area na matatagpuan din sa South China Sea sa loob ng exclusive economic zone ng Indonesia. Inaangkin ng Beijing ang pagmamay-ari ng malaking bahagi ng West Philippine Sea sa ilalim ng Nine Dash Line policy nito. Patuloy ding ginagamit ng China ang mga Coast Guard vessel at maritime militia nito upang harasin, takutin at sundan ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing karagatan.